Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang patuloy na usapan o negotiations sa pagitan po ng United States at China tungkol sa kanilang trade war na muling ginaganap ngayon sa Geneva, Switzerland. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang epekto nito kay Bitcoin at sa buong cryptocurrency market? Harigit po sa lahat, paano ito konektado sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors or mga crypto enthusiasts? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang kasalukuyang kalagayan ng US-China trade war talks. Ayon po sa ulat mula sa Wall Street Journal, natapos po ang day 1 ng trade talks sa pagitan po ng US at China na tumagal ng halos 8 oras. Pinangunahan ito ng US Treasury Secretary na si Ginoong Scott Bessent at Trade Representative na si Jamieson Greer. Sa kabila ng mahabang usapan, walang napagkasunduang final na kasunduan. Kaya naman itutuloy pa rin ito bukas or ngayon, May 11. Bago po magsimula ang meeting, si US President Donald Trump ay nagpakita po ng good faith o mabuting intensyon nang ipahiwatig niya na maaring ibaba ang tariff sa mga produkto ng China hanggang 80%. Pero kung matatandaan natin, si Pangulong Trump din ang unang nagpasimula ng tensyon sa pagitan ng pagpataw ng 145% na buwis o tariff sa ilang produkto ng China. Gumanti naman ang China at nagpataw rin ng 125% na buwis sa mga produkto mula Amerika. Parang isang matinding ping-pong match na walang gustong magpatalo. Ngayon ay paano po naapektuhan ni Bitcoin ang trade war talks na ito? Alam natin na si Bitcoin ay napaka-sensitive sa mga malalaking geopolitical events at hindi po siya exempted sa epekto ng trade war na ito. Noong nagsimula ang tensyon nitong April, bumagsak po si Bitcoin hanggang sa presyong $76,000. Oo, ganyan kabigat ang epekto ng economic uncertainty. Pero matapos po ang ilang linggo, nakabawi po si Bitcoin at muli po siyang lumaban pataas. Ngayon habang hinihintay po ng market ang resulta ng kasalukuyang usapan ng US at saka China, tila nag-aabang lang ang mga investors. Walang masyado pong galaw. Kumbaga sa sabong, nasa pustahan mode pa ang lahat. Naghihintay kung sino ang unang kikilos. Sa katunayan, si Bitcoin ay bumaba mula sa kanyang intraday high na $104,065 habang ginaganap ang meeting ng dalawang bansa. Ibig sabihin ay medyo kabado ang market habang walang kasiguraduhan ang resulta ng usapan. Ngayon ay dito naman po tayo sa technical analysis. Meron po tayong nakikita dito na chart. Ito po ay ang Bitcoin USD trading pair at ito po ay ang weekly or 1 week chart time frame ng BTC USD trading pair. Mula po ito sa datos ni Bitstamp. Ayon po kay Rec Capital, isang kilalang crypto analyst, ang pagkabigo ni Bitcoin na manatili sa ibabaw ng presyong $104,000 ay parte lamang daw ng mas malaki na plano upang maabot ang bagong all-time high. Ang importante raw ngayon ay mapanatili ni Bitcoin ang kanyang support sa pagitan po ng presyong $97,000 hanggang $99,000. Kapag nagawang manatili ni Bitcoin sa presyong ito, possible raw na sumabog ulit ang kanyang presyo pataas at magtala or mag-record siya ng panibagong kasaysayan sa kanyang presyo. Samantala, ayon naman po sa analyst na si Fefe, kung magkaayos ang US at China sa kanilang trade war, ito ay magbibigay po ng napakalaking boost hindi lang kay Bitcoin kundi sa buong cryptocurrency market. Mas lalo pang lalaki ang confidence ng investors kapag naging maayos ang ugnayan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Ano naman po ang pinakahuling galaw ni Bitcoin?
Yan, matapos po ang pahayag ni Pangulong Trump sa Truth Social kung saan ay sinabi niya na nagkaroon siya ng very good meeting kasama ang China, biglang sumipa po ulit ang presyo ni Bitcoin pabalik sa $104,000 na price level. Ayon sa kanya, great progress made at mukhang maganda raw ang naging takbo ng kanilang usapan. Mukhang naapektuhan talaga si Bitcoin sa mga sinasabi ni Pangulong Trump. Parang emotional si Bitcoin kapag may announcement ang gobyerno. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, napakalaga na intindihin natin ang mga ganitong pangyayari. Kahit malayo po tayo sa Geneva, ang galaw ng presyo ni Bitcoin ay direktang naapektuhan ng mga ganitong international na balita. Kung ikaw po ay long-term hodler or holder, ang ganitong balita ay maaring magbigay ng senyales kung kailan magandang bumili or maghintay. Para naman sa mga day trader, napakahalaga ng timing at saka market reaction sa mga balita tulad nito. Sa ganitong klase ng uncertainty, dapat po nating tandaan na huwag agad-agad sumabay sa hype or panic. Magkaroon tayo ng sarili nating strategy base po sa ating risk tolerance. Kaya ang galaw po ng presyo ni Bitcoin ay hindi lamang po dahil sa technical na analysis, kundi pati na rin sa mga balita at politika sa buong mundo. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang issue po ng US-China trade war ay isang malawak at malalim na problema. Ngunit ang positibong bahagi nito ay kung makamit ang kasunduan, magbubunga po ito ng economic stability na tiyak na makikinabang ang buong financial market, lalo na po ang crypto. Si Bitcoin ay hindi lamang isang digital asset. Isa na rin siyang barometer. Yan, o sukatan ng tiwala ng mga tao sa kasalukuyang takbo ng economy. Kaya kapag may tensyon po sa pagitan ng mga malalaking bansa tulad ng US at China, agad po itong nararamdaman ni Bitcoin. Kaya kung ako po ang tatanungin, magandang bantayan po ang resulta ng mga usapan sa paparating na araw. Dahil kung may magandang balita, malamang ay sisigaw po si Bitcoin ng panibagong bull run. Ayan, sa kabuuan ay hindi po natin kontrolado ang takbo ng ekonomiya ng US o China. Pero kontrolado po natin ang desisyon natin kung paano po tayo mag-invest. Bantayan natin ang mga susunod na galaw ni Bitcoin. Abangan po natin ang resulta ng trade talks at higit po sa lahat ay gamitin natin ang balitang ito bilang paalala na sa mundo ng crypto ang impormasyon ay kapangyarihan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.